Matuturing na makasaysayan ng isang abandonadong mansyon na ito sa bayan ng Tigaon sa Camarines Sur. Pagmamayari ito ng isang mayamang asyendero na si Don Mariano Gatchitorena na ipinanganak sa Hong Kong noong February 12, 1898 at pumanaw sa Manila taong 1961 at minsan ding naging gobernador ng Camarines Sur sa taong 1945. Isa ang mansyon na ito at ang malaking palayan sa likod nito ang kanyang pagmamayari. Pero ano ang nangyari? At bakit humantong ito sa pagiging abandonado? Pagtapos naming maikot ang abandonadong yate ng Bungalon ay nagbiyahe kami pabalik ng Tigaon upang makapagpaalam na sa kasalukuyang nagmamay-ari ng lugar. Pero inabot na kami ng dilim sa daan, kaya nang marating namin ito ay madilim na ang paligid. Sa aming pagdating ay nalaman namin meron na palang mga nakatira sa mismong site at ang harap ng gusali ay ginawa na nilang taniman. So may mga gamit na dito. Dito nakatira sila tatay. May aso pa nga eh. Makikita nyo explorers, parang sobrang dami ng mga nakasulat, mga vandalize sa mga pader-pader. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinatirahan na ang lugar upang makaiwas sa mga vandalismo na ginagawa ng mga tumatambay dito noong ito ay open pa. Puntahan natin yung baba. May nakalagay na araw. Medyo uminit na Ay parang nawala yung hangin. Parang nawala bigla yung hangin dito sa ilalim. Ito yung niya, driveway. Ito yung driveway dati kung saan nagpaparado yung kotse. So ito lang yung hagdan. Wala nang daan dito. So dito meron pang isang room. Sa may kabila. Ano kaya to? CR? O bodega? Tingin ko ito yung dating CR to. Na-renovate na to. Mapapansin nyo parang meron pa ditong bago pa to eh. Bago pa to. I-renovate na to. Siguro may gagawin ditong may balak sila ditong Minsan gawin. nang dumaan ng mansyon sa pag-restore o pag-renovate, kaya kapansin-pansin pa ang mga bagong hollow blocks sa lugar na ito. Ang magkabilang gilid nito noon ay may pinalit ng bubong, ngunit sa di malamang dahilan ay nahinto ito noong 2019. So, itong pabilog na bintana na ito yung ventilation niya. Kasi di ko alam kung may nakakabit dito nung una tong ginawa. Pero wala siyang marka na may may dating nakalagay eh. Ito yung ng driveway. Kung makikita niyo explorers, siya, papunta na siya dito sa damuhan, tapos sa mga tinataniman nung caretaker. Diyan dumadaan dati yung mga kotse nung may-ari nito. Tapos ayun, diyan sila nagbababa at paakyat dun sa taas kung nasan yung pinaka main na sala. Tutusin, maganda mag-overnight dito eh, no? Ito yung balcony siguro noon. Kitang-kita yung kalsada dyan, kung makikita nyo yun. Dito tayo bumaba kanina, explore sa hagdan na to. So doon tayo sa pinakataas, doon sa second floor. Punta tayo doon. Bago tayo tumungo sa second floor ay pag-usapan muna natin ang naging di umano katayuan ng bahay noong magsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig. Racing and napalm bomb runs by gunfire is augmented by 105s as 1941 nang sumiklab ang gera, ang bayan ng Tigaon ay pinasok ng mga sundalong Hapon habang nasa termino ang mayor noon na si Mayor Lino Caballero. At ang usap-usapan na nung panahon na yon ay di umano ang mansyon na ito ay naging garrison ng mga Hapon at dito daw noon nagaganap ang ilang masasamang aktibidad gaya ng pagkitil ng buhay at bayolenteng pagpapaamin. Kaya tayo sa pinakataas. Parehas ng sitwasyon dito, explorers.
May mga sulat din gawa ng dati nung okay pa to, tinatambayan to ng mga kabataan. Sobrang lalim nito, explorers. Pababayan dun. Sa sobrang tagal ng panahon, nahukay na siya. Pati din dito sa may kabila, kung makikita niyo yun, ganun na rin. May 3 kwarto pa. Mula dito sa hagdan, meron. Puno na rin dito ng bandilismo. Kung makikita niyo yan, pakadami na. So dito sa isang kwarto, ganun din yung sitwasyon. Sira-siraan at madamo. Wala na. Sa sobrang tagal siguro ng panahon ng explorers, ito na yung kinalabasan niya. Pero kung makikita niyo yan dyan hanggang sa baba yan. Tapos puno na yan ng, ayan, malaking lupa na yan dyan. At siguro nung dati, puro ayun lang, ito lang yung bahay dito noon. Wala nang iba. Tapos grandioso pa siya, parang sobrang ganda pa niya. Kaya din nalaman explorers na 1927 to ginawa is dahil dito sa marka dito sa may bandang taas. Dito sa may bandang taas, may marka yan. Nakalagay dyan yung logo G tsaka M. Nakalagay 1927. Sa markang ito malalaman kung kailan naitayo ang mansyon. Ang marka ay binubuo ng 2 letra magkapatong at sa baba nito ay may kita ang mga numero na bumubuo ng isang taon. Una makikita ang mga letrang M at G at kumukonekta ito sa pangunang mga letra sa pangalan ng may-ari nito na si Don Mariano Gachitorena at pwede ring GM o Gachitorena Mansion. Sa baba nito ay may numerong 1927, ang taon kung kailan naitayo ang mansyon. Hindi ko alam at wala akong makitang tungkol sa kung paano ba inabandona ang lugar, pero naibenta pa raw ito sa isang kaibigan ng pamilya at napalitan ang pangalan nito papunta sa Hacienda Magdalena. Noong panahon naman ng rehimeng Marcos, na-foreclose ito at simula noon ay ruins na lamang ito hanggang sa kasalukuyang panahon. So hindi naman siya malawak siya, pero explorers, wala na siyang wala nang kasi sira-sira na nga at wala na tayong makikita. Pero yun na yun, and alis na ako rito, explorers, kasi namin yung bus namin. Ang mahalaga na bisita namin siya at nakita namin, kahit na madilim na, nakita pa rin namin siya. So ayun. Ang ruins ng mansyong ito ay may tuturing ng makasaysayan dahil sa tagal na nitong nakatayo ay naging saksi ito sa iba't ibang kaganapan sa buhay ng mga taga-Tigaon. Nakita nito ang pagbabago ng panahon, iba-ibang mga pangyayari sa kasaysayan at paglago ng mamamayan. Kahit na anuman ang mga masasamang parte at mga kontrobersya ng nasabing tahanan, hinihiling ko na ito ay marestore muli na nagmamay-aring pamilya at gobyerno ng Camarines Sur upang maging isang pangturistang lugar na magkikwento ng nakaraan nito at kasaysayan.